tigil-tigil yung makating babae niya. Alam mo, parang okay rin naman si Victor na ganyan eh. Yung lagi niya nakikita si Dolores. And I will not be surprised ha, kung mamaya uuwi yan at sasabihin niya, kami na ulit. Don't worry, Iha. I'm not going to let that happen. Napaghiwalay ko sila noon, mapapaghiwalay ko sila ulit ngayon. Kaya maghanda-handa na si Victor dahil buburahin ko yung kalawang na yan sa buhay niya. Kailangan namin i-search ang bahay mo. Bakit to? Para ano? May nakapag-tip sa amin na kayo ang mastermind sa pangingidap sa sarili niyong anak. Ano? Ganyan yung bag na binigay ko sa mga kidnappers. Maniwala ka, hindi ko talaga alam kung bakit nandiyan yung bag. Di ba binigay na natin yan kay Rodney? Naalala mo tayo pang dalawa, Victor. Dahil maayos ang trabaho mo, here's your full payment and your bonus. Napakalaki po nito, ma'am. Dahil sa'yo, hindi na manggugulo ulit yung Dolores na yan sa buhay namin ni Victor. Chang, huwag po kayong mag-alala. Mag-ipon po kami ng pampiyansa mo para makalabas ka na po dito. Salamat, Josie. Dolores, si Elisa, kamusta? Pinadadalaw ba dito ni Victor? Malamang hindi niya napapakita sa akin yung anak ko dahil sa nangyaring to. Ano, parang malas-malas ng buhay natin. Alalabas ko lang galing kulungan, ikaw naman ngayon yung pumalit. Makakalabas ako dito, kuya. Inosente ako kaya wala akong kailangan bayaran sa batas. Dinilinis ko lang ang reputasyon ko para sa anak ko. Papatunayan ko sa kanya na hindi totoo ang binibintang sa akin ng mga pulis. Nandito kami ng pamilya mo sa likod mo. Ilalaban natin yung pangalan mo. Pangako. Salamat. Dolores, makabuhay. Nandito ang abogado mo. Elisa, meron akong bagong toy na binili sa'yo. Oh, ito yung latest, ha? Ayan! Hindi mo magusto? Hindi ba ito ang gusto mo? Anong gusto mo? Dali, pwede natin itong dalhin sa mall. Papalitan natin. Gusto ko po makita si Inay. Elisa, sabi ng lola at ng tatay JR, hindi mo po pwedeng makita ang nanay mo. Pero bakit po? Dahil hindi safe yung lugar na yon para sa'yo, hindi ka po pwede doon. Pero gusto po makita si Inay. Sabi na po, Tita Isel. No, Elisa. Pag sinabing hindi pwede, hindi. Okay? I'm sorry. Pero... Elisa, pag sinabing hindi, hindi. Pwedeng huwag ka mapilit? Gusto ko lang naman po makita si Inay. Halika. Alam mo, kung ayaw mo maglaro, sige. Makyat ka na lang, magligpit ka namang laruan doon, o kaya matulog ka para tumangkad ka. Maaari ka pa rin kasuhan ng kidnapping ng mga Guison kahit ikaw ang ina ni Elisa. Palalabasin lang nila na hindi ikaw mismo ang dumakip sa anak mo. Pero may inutusan ka para madakip ang bata. So naging liable ka sa kasong kidnapping dahil nakipagsabuatan ka. Pero attorney, wala po akong alam tungkol sa pagkikidnap sa anak ko. Hindi ko naman po kaya makipagsabuatan sa mga kidnappers para lang ipakidnap si Elisa. Pero paano mo ipapaliwanag yung natagpo ang ransom money sa mga gamit mo? Sigurado ako na frame up lang ako kaya yun nandun. Well, pag-aaralan ko ang anggulong yan. Pero sinasabi ko sa'yo, mahaba at madugo ang prosesong ito. Ayos lang kahit mag-antay ako ng mahabang panahon. Basta mapatunayan ko lang sa mga tao, lalo na sa anak ko, na inosente ako. Attorney, tulungan niyo naman ako makalaya. I'll do everything in my power to prove your innocence. Yun naman ang trabaho ko eh. Sige, hanggang dito muna tayo. Babalikan kita next week. Oh, Victor. Sir, pwede ko ba makausap si Dolores? I really hate that kid. Ewan ko ano bang meron sa batang yan at lokong-loko yung tatay niya.
Take it easy, Isel. Masyado ka nagpapa-affect kay Eliza. She's just a child. A child actress. Kaya bata-bata, napakadrama. Palibasa manager sa nanay niya. Tiisin mo na lang siya. Lagi mo nga sinasabi, the best way to Victor's heart is through Eliza. Yes, I know. But sometimes, Tita, I wanna get rid of her so I can go straight to Victor's heart. Kasi konting-konti na lang talaga lalabas na yung sungit buntot ko. Yan ang wag na wag mong gagawin, Isel. You know that Victor is very protective of Dolores at lalong-lalo na kay Eliza. Kaya ako hindi nagpapahalata na may pinaplano ako kay Dolores. What do you mean? What plan? Naniniwala ka ba na kidnapper talaga si Dolores? Well, di ba may mga ebidensya naman leading na siya yung mastermind? For one, kilala niya isa sa kidnappers. Tapos, nakita pa yung ransom sa mga gamit niya. Unless, Tita, you had to do something with it. That's what I'm trying to tell you, Isel. Sa palagay mo ba, kung nagpahalata ako kay Victor na meron akong pinaplano kay Dolores, makukulong ang babaeng yon? Maraming salamat, Victor, at tumalaw ka. Alam mo ba, kahapon pa kita gusto makausap. Victor, hindi ko talaga alam kung bakit nasa gamit ko yung ransom na binigay natin kay Rodney. Alam mo, sa tingin ko talaga na frame up ako. Kilala mo naman ako, hindi ba? Hindi naman ako mukhang pera, hindi naman ako lumapit o nangutang sa'yo, hindi ba? Victor, naniniwala ka naman na malinis sa konsensya ko, hindi ba? Victor, maniwala ka, hindi ko naman magagawang ipakidnap ang anak natin. I'm sorry. Ano nga, I'm sorry? Noong una naniniwala ako na wala kang kakayahan na ipadukat ang sarili nating anak. Pero ngayon, Ano? Isa ka na rin sa kanila na naniniwala na kidnapper ako. Victor naman, hindi ko naman kayang ipakidnap si Elisa. Dugot laman ko, gagamitin ko para magkapera. Sir, paalala lang ho. Bisita lang kayo. Baka mapilitan akong palabasin kayo. hindi ba dati kadyaro? Ginagamit mo yung katamong para magkapera ka. Eh, ano ba sa'yo si Elisa para pagkakita mo? Ganun na ba kababa ang tingin mo sa akin? Na mukha akong pera? Kung mukha akong pera, di sana noon pa man pinaako ko na sa'yo si Elisa at hinututan na kita. Pero di ba anong ginawa ko? Nagtrabaho naman ako na maayos para mapalaki siya. Hindi ako lumapit sa'yo. Kaya ngayon sinisingin mo ako? 3 milyon agad diningin mo? Kaya pinakita mo si Elisa para singilin ako na sa lahat ng utang ko sa'yo? Ganun ba yun? Hindi totoo yun. Mumutikas ka. Itanggi mo wala kang kasalanan. Pagbabayaran mo yan sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Magkita na lang tayo sa Korte, Dolores. Salamat po. Ano to? Alam na kaya ni Elisa na nakakulong yung nanay niya? Pagawin ko, hindi. Kasi sabi ni Chang Dolores, di pa daw dumadalaw sa kanya si Elisa. Eh, kung alam niya yun, di naman papayag na makulong si Chang yun. Sabihin kaya natin. Sige. Binigay sa akin ni Elisa yung numero ng telepono nila sa bahay. Tawagan natin. Aling Maria, pwede po bang makatawag? O sige ha, 5 piso, 3 minuto. Sige. Baka umubusin na. Ay. Nagdating na. Nasaan ba tong
Hello? Good afternoon po. Si Josie po ito. Andiyan po ba si Elisa? Pwede po ba siyang kausapin? Anong kailangan mo sa kanya? Ipapaalam lang po namin sa kanya yung nangyari po sa nanay niya. Tsaka itatanong na rin po namin kung kailan po siya pwedeng bumisita sa kulungan. Ayaw namin siyang padalawin sa nanay niya dahil baka kung anong gawin ni Dolores sa kanya. Intindihan niyo? Pero mabait po si... Ano yan? Binaba. Talaga ng ugali ng matandang yun. Si Maria, ito na po yung bayad. Salamat po. Anong gagawin natin ngayon? Kailangan malaman na ni Elisa na nakakulong yung nanay niya. Kailangan silang magkita. Eh, kung itakas natin si Elisa? Hindi nga natin alam kung saan nakatira si Elisa eh. Makakalimutin ka na ba? Sinabi niya kaya sa atin yun nung nandito pa siya. Green Valley, si Joseph Street ba yun? Yun, dun daw. Yun nga lang, taas daw yung bakod nila. Tsaka baka may bubog dun, tsaka mga pako. Matetano pa tayo pag tinakas natin si Elisa. Dadagdag pa tayo sa problema. Ano na kayang gagawin natin para matakas si Elisa? Hi, constituents! Hi, constituents! Hi, Tiffany. It's a beautiful day. Pero, bakit parang malungkot kayo? Nag-iisip kami kasi ng paraan para matakas si Elisa. Oh! Damsel in distress na pala ngayon si Elisa. Eh, ayaw kasing pumayag ng lola niya na bumisita siya sa nanay niya sa kulungan. Eh, nakiusap na nga kami pero hindi pa rin pumayag. Ikaw, Tiffany, baka may idea ka kung paano namin maitatakas si Elisa sa witch na yun. Hindi talaga kayo papansin ng lola niya because she's allergic to poor kids. We need someone presentable. Someone with authority. And someone convincing para mapapayag siya. Sino naman yun? Eddie, ang papa ko. Eh, papayag ba yung papa mo na kausapin si Doña Claudia? Of course. He's always ready to help you kasi kagawad siya. Kaya, relax. Hindi matatapos ang araw na to na hindi makikita si Lisa and her mommy. Sabi mo yan ha, aasahan namin yan. Papagalitan kami ni Ma'am. Oo nga naman, Elisa, hindi ka pwedeng bumaba. Sandali po! Papagalitan po! Sandali lang po! Elisa! Gusto ko lang naman po makita si Inay eh. Yun lang po. Sige na po. Elisa! Hindi na makita na. Pwede gagalitan mo si Ma'am. Elisa! Elisa! Ano nangyayari dito, ha? Imag kasi iputing si Elise. Gustong lumabas at pupuntahan daw po ang nanay niya. Ikaw talagang bata ka? Ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi ka pwede makipagkita kay Dolores? At paano ka naman pupunta doon, Aber? Diyan, samahan niyo po ako. Tara na po, Lola. Hindi pwede! Bakit po? It's too dangerous for you. Baka kung anong gawin sa'yo ng nanay mo. Nakakatawa naman po kayo, Lola. Wala pong gagawin na masama sa akin si Nay kasi po mahal niya po ako. Tara na po, Lola! Kunin niyo na nga yan. Akat niyo na yan. Gusto ko po makita si Nay! 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 Gusto ko po si Nay! Bitawan niyo po ako! Nay! Victor, sana naman hindi ka maniwala sa nanay mo. Hindi ko naman magagawa yun kay Elisa. Mahal na mahal ko yung anak ko. Alam mo naman yun. Nakita mo ba? Nagdurusa ako nung nawala si Elisa. Sa tingin mo bakit ako nagkakaganon kung may kinalaman ako sa krimen na to? Ganyan yung bag na binigay ko sa mga kidnappers. Maniwala ka. Hindi ko talaga alam kung bakit nandyan yung bag. Di ba binigay na natin yan kay Rodney? Naalala mo tayo pa nga dalawa, Victor. Bakit ba ako naniniwala sa'yo? Ang tanga-tanga ko.
Sigurado ba kayo ito ang bahay ni Doña Claudia Guison? Ang sabi po ni Elisa, Joseph Street daw po. Tapos po, kulay brown daw po yung gate, tsaka mataas daw po yung bakod. Ano nga po siguro yun? O sige, mag-doorbell ka na. Po? Tumtum, ikaw na lang kaya? Ano ka? Hindi ko naman to idea eh. Ikaw ding, ang tapang-tapang mo kanina. Ikaw ang marap kay Doña Claudia. Uy, wala sa usapang harap ako sa kanya. Ang sabi ko, itakas na lang natin si Elisa para makaiwas doon sa matandang yun eh. Ikaw, Ate Josie. Ha? Ikaw ang ate. Sherman, kayo na lang po kaya yung kumausap kay Doña Claudia. Baka po kasi uminit yung ulo sa amin nun kapag nakita kami. Sige, mabuti pa nga. Kami na lang makikipag-usap. Mabuti, sige, mag-doorbell ka na. Papa, sasama ako. I think you need my charm to convince Doña Claudia. Tara. Ano po yan? Magandang araw po. Ako po si Chairman Tomas Molina ng Pandakan, Manila. Baka pwede po namin makakausap si Doña Claudia Guison. Anong kailangan niya sa kanya? Personal na bagay ho, pakisabi na lang ho sa kanya. Sige, pasok kayo. O kayong tatlo, dito na lang ha, para hindi kayo magulo sa loob. Sige po. Miss na kita, nanay. Ma'am, may bisita po kayo. Sino daw? Eh, ma'am, chairman daw po at tagawad ng Pandakan. Asan ba yung guard? Bakit niya pinapapasok yung mga yan? Magandang araw po. Sige, tuloy kayo. Ma'am, sige po. Magandang araw po, Doña Claudia. Ako po si Tomas Molina ng Barangay Chairman ng Pandakan, Manila. At ito po ang anak ko si Boots at ang apo ko si Stephanie. Hello po. Sige, maupo kayo. Salamat. Bilisan nyo lang ha, kasi marami akong ginagawa. Ang kailangan nyo? Tungkol po ito doon sa mag-ina si Elisa at Dolores. Ano naman ang pakialam niyo sa kanila? Ano bang papel niyo doon sa issue na yon? Eh ma'am, ito po kasi apo ko si Tiffany. Kaibigan niya si Elisa, na anak ni Dolores. Nagpunta po kami rito para may ipakiusap sa inyo. Kung gusto niyo akong kumbinsihin na bisitahin ni Elisa ang nanay niya, wala kayong mapapala sa akin. Ma'am, baka po pwede niyo muna po kami pakinggan. Baka po pwede po muna natin itong pag-usapan. Oo nga ma'am, baka naman ho, pakinggan ninyo yung dahilan ng pagpunta namin dito. Ano kayang pinag-uusapan nila? Napapayag na kaya si Doña Claudia nila kagawad? Yun ang pangako ni Tiffany. Di naman matatapos ang araw na to hanggat di nakakadalaw si Elisa sa nanay niya. Eh bakit ang tagal? Alam ko pong nag-alangan kayong dalhin sa presinto si Elisa dahil magulo doon. At saka isa po, nakakaawa yung mag-ina. Baka matagal lang hindi magkita yung mag-ina dahil sa kaso yung binigay ninyo. Si Dolores ay isang kidnapper. Kaya inilalayo namin si Elisa sa kanya dahil baka kung anong gawin niya ulit sa apo ko. Pero ma'am, hindi pa naman ito napapatunayan sa korte, hindi ba? Aba, mapapatunayan namin yan. Dahil napakarami ng ebidensya namin laban sa kanya.
Excuse me, ma'am. May I say something? But if you were in Aling Dolores' shoes, hindi po ba kayo malulungkot na hindi niyo po makikita ang anak niyo? Ano na kayang nangyayari? Di ba pag mas matagal ang usapan, mas negatibo ang resulta? Ano nang gagawin natin kapag hindi pumayag si Doña Claudia sa request natin? Papayag ba tayong umalis dito na hindi kasama si Elisa? Siyempre hindi. Naisip mo ba ang iniisip ko, Tom-Tom? Oo. Ano iniisip niyo? Teka. Tayo. Tatakas natin si Elisa. Paano natin gagawin yun? Papasukin natin yung bahay nila. Halika na, hanapin na natin si Elisa. Paano kung mahuli tayo ni Doña Claudia at saka anong makakatulong niya? Pupuslit lang tayo. Diskarte lang yan. Nandito na tayo sa bahay nila, oh. Abot kami na natin si Elisa. Ngayon pa ba kayo matatakot? Sa bagay. Sige na nga, hanapin na natin si Elisa. Halika. Ano? I know that underneath your tough exterior is a golden heart. Kaya, sana po, payagan niyo na po makita si Elisa at anong nanay niya. Okay lang po ba sa inyo yun? No, it's not okay. Kahit ngayong gabi lang po? I said no, and that's final. Halika, magsimula tayo sa taas maganap. Bilis, bilis, bilis. Lord, sana po okay lang ang nanay ko sa kulungan ngayon. Sana po kumakain siya ng ayos. Sana makatulog din siya mamaya. Ako po pipilitin kong matulog kahit malungkot ako. At sana po, paggising ko bukas, maayos na po ang lahat. Sana bad game lang po ito. Sana po makita ko ng nanay ko bukas. Kasi miss na miss ko na po siya. Josie, bakit ka nandito? Pag-isa ka lang ba? Kasama kong barkada. Gusto lang namin ipabalita sa'yo na nakulong yung nanay mo. Alam ko yun. Gusto ko nga dumalo sa kanya eh. Pero ayaw ko palagan ng lola ko. Sabi na nga ba eh. Sa tingin ko, hindi rin makukumbinsin nila Tiffany ang lola mo. Kaya itatakas ka namin. Talaga? Kung ganun, tara na. Tara na. Tom-Tom. Elisa. Elisa. Elisa, kamusta ka? Mamaya na kayo mag-usap. Mamaya na kayo mag-usap. Kailangan na natin makalabas dito. Tara na. Oh, Victor, bakit
Bakit? Si Elisa? Andun siya sa kwarto, natutulog. Wala siya dun sa kwarto niya. Kanina ko pa hinahanap. Ano naman kaya nagsusuot yun? Hindi kaya nakidnap ulit si Elisa? Hindi ko kinidnap ang anak ko. Saksi ko ang Diyos dito. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito kahit kailan. Habang buhay kang mabubulok sa kulungang ito.